Praise God. Purihin po ang Panginoon. Nung nabanggit ko napakaganda, tayo na kaagad ako't baka ako naunahan kung sino. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tayo muna po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagsama ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At patuloy na ikaw ang mangusap, O Diyos. Buksan mo po ang puso ng bawat isang narito, Panginoon, sa larangan ng iyong mga salita, O Diyos, upang yung kapangyarihan nito, Panginoon, ay patuloy na maunawaan ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang gawain ito, O Diyos. Ikaw patuloy na maitaas, maparangalan, at mapasalamatan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Muli, palakpakan po nga natin ang Panginoon. Hello, hello. Ayan, praise God. Purihin po ang Panginoon. Sino po dito yung mula nung first Sunday, second Sunday, third Sunday, last Sunday, ay narito? Yan, praise God. Marami po nag-amen. So, di po ba, kung mapapansin nyo, may ibinaba po ang ating bishop na team para sa month ng September. Ito po yung guided and guarded. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, kung nandito po kayo at matatandaan ninyo, yung mga topic po na inisa-isa po ng ating pong mga preacher, i-remind ko lang po ulit kayo. Yung pong first Sunday, dinala po ng ating reverend team, Believing in God Promises. Guided and guarded po ang pinag-uusapan yung team. And then, sumunod po si Bishop by His presence. Amen? Believing in God's promises. Habang tayo po ay naniniwala sa promise ng Lord, kailangan po tayo manatili din sa Kanyang presensya. Amen? At sumunod po si Pastor Tim ulit, Building a Godly Family. Di po ba, habang tayo naniniwala sa promise ng Lord at lagi nasa presensya natin ng Panginoon, nais po ng Lord na ang bawat pamilyang Kristiyano ay magkaroon ng godly family. Amen? And then, yung sumunod naman po kay Bishop, getting well. Di po ba? Sabi doon, may you enjoy good health, even your soul. Amen? Na habang tayo po ay nagbibuild ng godly family, kailangan din po magkaroon po tayo ng healthy living, physical, spiritual, especially po yung ating soul. Amen? Doon po sa apat na yon. Doon po sa apat na yon, at sa atin po ngayon na topic, yung pong guided and guarded in difficult times, ayan po. Alam niyo po ba, yung apat na yun na mensaheng nauna ay preparation para po dito sa topic na difficult times. Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen. Yung pala po yun. Kasi nung pinag-aaralan ko po, actually, nakatatlong topic po ako bago po talaga ito lumabas. Itong difficult times. Kasi kailangan i-align po natin. Kasi meron nga pong ibinaba na team. Ano po, kaya nung pinag-aaralan ko po, purihin po ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Ipinakita niya po sa akin yung preparation ng mga nauna. Yung mga naunang message ay preparation para po dito sa difficult times na ating pong pwedeng pagdaanan at pwedeng pagdaanan, pinagdaraanan at pwedeng pagdaanan pa. Amen? Pero isa lang pong bagay ang itinuturo po sa atin ng Panginoon na tayo po ay guided and guarded by His Word and His promises. Amen? So, purihin po ang Panginoon. So, ano pong sabi na? Yan, purihin po ang Panginoon. Nung pinag-aaralan ko po, guided and guarded. Sige po. Ang guided, akayin, inaakay. Ang guarded, binabantayan, tinatanuran. Ayan, purihin po ang Panginoon. So,
Hindi naman pala natatapos doon sa aakayin. Di ba? Hindi po natatapos. Kailangan, pagkatapos mo akayin, tatanuran mo pa siya, babantayan mo pa siya. So sabi ko, Lord, ano ba yung magandang illustration? Bigyan mo po ako ng magandang illustration. Ito po yung binigay ng Panginoon. Ang bata, bago mag 1 year old, di po ba inaakay natin yan? Actually, yung bata, di ba, pag inaakay natin, tinuturuan nating maglakad, dalawang kamay natin. Di ba, dalawang kamay, hindi isang kamay kasi ma-out of balance. Yan, observe ko yan kay River. Mula nung si River dinala na sa church, na-obserbahan natin yan. Baka nga mas marami pang absent yung iba kaysa kay River. Amen? Di po ba? Kasi talaga laging present si River. Purihin po ang Panginoon. At yun po yung na-obserbahan ko. Di po ba? Akay-akay siya. Makikita natin ni Reverend Tim. Lahat po sila, akay nila si River. Lahat sila. Inaakay nila. Nakita ko halos lahat sila nag-aakay, pati yung mga pinsan nag-aakay din di po ba? Kasi ginaguide po nila si River hanggang sa makalakad ng maayos. At nung nananakbo na po, di po pa tinatakbo, nakakaakyat na, pero naandun pa rin yung pagbabantay, yung pagtatanod sa kanya. Di po ba? Alam niyo, ganun po yung Panginoon. Ganun po yung Panginoon, walang pinipiling edad. Keso bata, keso senior, andun pa rin po ang Panginoon. Ginaguide po tayo at ginagard po tayo ng Panginoon. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Praise God. Ang sabi po ng Psalms 37, 23 and 24, punta na po tayo dyan. Ang sabi po doon, the Lord makes firm the step of the one who delight in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Amen? At kung sa Tagalog po natin babasahin, ang sabi po dito, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ganda ng promise ng Lord, So sabi ko nga, hindi tayo exempted kung lagi nyo narinig sa akin, Christian are not exempted sa mga difficult times na pwede nating pagdaanan. Amen? Kaya, ito po, inihahanda po tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na katulad niyan. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi ko nga po, dagdagan ko lang yung kay Reverend Tim, believing in God's promises. Believing and trusting in God's promises. Di po ba? Believing. Tayo po ay naniniwala. Hindi lang po tayo naniniwala, pero po tayo'y nagtitiwala. Naniniwala at nagtitiwala sa mga salita ng Panginoon at sa kanyang mga promises. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, dito po, doon po sabi ko nga, believe, naniniwala, trust, nagtitiwala. Doon po tayo magpo-focus sa trust. Doon po tayo magpo-focus sa trust. So, yung pong trust, di po ba, bigyan ko po ng meaning ang bawat letter ng trust. Di ba? T-R-U-S-T. So, unahin po natin yung T. Amen. Purihin, ayan. At difficult times, trust Him. Unahan po natin yung letter T. We need to trust God in different and difficult times. Amen. Number 1, doon sa T, trials and troubles. Sabi ko nga, hindi po tayo exempted. Pag dumating po yung trials and troubles, ayan. Basahin po natin pag dumating po yung trials and troubles, because we are guided and guarded by God, He gave us hope. Ayun, unahin po natin yung trials and troubles. Ang sabi po, sa hope, ang chapter po ay 5, ang verse po ay 7, sa Tagalog po natin ito babasahin. Ang tao tiyak na daranas ng kahirapan kung paanong may alipato na galing sa apuyan. Sabi po ni Job, ang tao tiyak na daranas ng kahirapan.
Ito po sinabi niya po dito, maraming uri po ng kahirapan. Hindi lang pag sinabing, ay, kahirapan, yung wala lang pera. Hindi naman po yun eh. Marami pong bagay, financial, material, physical, spiritual. Yun po, nagdadanas po tayo ng kahirapan. Amen? Ito po, yung kasi sabi, tiyak na daranas ng kahirapan. Kung bago tiyak na tiyak, ang tao tiyak na daranas ng kahirapan kung paano ang alipato na galing sa apoyan. So, dinescribe po ni Job na pag yung may apoy, may alipato. Ewan ko lang po kung yung mga kabataan dito ay makaka-relate dun sa sinasabing alipato. Kasi, ako po, natatandaan ko po kasi, siyempre, ang mga kabataan nung araw, mga kabataan, hindi yan magwawalis ng bakuran. And after magwalis ng bakuran, yan siguro yung mga kabats ko, yan, naka-experience. Pagkatapos magwalis ng bakuran, sisilaban mo pa yan. Hindi ka aalis hanggat di nauubos yung mga dahon o basura na winalis mo. Babantayan mo pa talaga yan. At yun nga talaga, mapapansin natin may alipato. Mga kabataan, alam nyo ba yung alipato? Yung parang may lumilipad na kumisan galing doon sa abo yun, pero hindi pa siya totally abo, lumilipad-lipad na kumisan may apoy-apoy pa. So yun yung sinabi ni Job dito na tiyak kung paano ang alipato na galing sa apoyan. Amen. So, hindi naman tayo mag-expect, pero huwag tayo magulat. Ano po, kung may madadaanan tayo ng mga kahirapan sa buhay natin. Amen? Ang sabi din po sa 1 Corinto, ang chapter po ay 10, ang verse po ay 13, sa Tagalog ko rin po babasahin. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. So talaga, kuminsan po talaga, inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Amen. Pero hindi para tayo parusahan. Di po ba? Ang Lord inaalaw para po to test our faith. Amen? To test our faith. Kapares po ni Job. Kung alam po natin yung istorya ni Job, mas grabe pa nga po yung naranasan niya. Tayo nga, konti-konti lang yung naranasan natin, parang gusto na natin give up. Amen? So ayan po yung pagdating ng trials, pagdating ng trouble, sabi kanina doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo, didinalas ng lahat ng tao. Hindi po tayo nag-iisa. Kuminsan nga di ba, yung pagsubok na dinaraanan niya, pinagdaanan mo din. Bagamat maraming pagsubok, iba-ibang uri. Ano po? Pero ang sabi po ng Panginoon, tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng hinggit sa inyong makakaya. Dahil ayaw nga po ng Lord na tayo patuloy na malugmok. Ano po, ang Lord na andyan, lagi nakaalalay para po tayo ay itaas, akayin. Amen? Yan, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So ano pong ina-expect ng Panginoon? Pag tayo po may pinagdadaan ng pagsubok, ang dulo po noon ay katagumpayan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kasi may Diyos tayo. May Diyos tayo na nangako sa atin. Purihin po ang Panginoon. Ayan, pag tayo po ay in times of trials and troubles, God gave us hope. Binibigyan po tayo ng pag-asa ng Panginoon. Ito po yung binibigay ng Lord. Ang sabi po sa Roma 15:13, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Diyos din po ang magbibigay, amen, ng pag-asa. Ng pag-asa sa atin. Kasi sabi ko nga po, pag ang pag-asa ay nawala sa isang tao, wala na talaga siyang pag-asa. Di po ba? Wala talaga siyang pag-asa. Kasi di ba, kuminsan di ba sabi, kapatid, hindi kapatid, kasi ang kapatid di magsasabi ng ganito, wala ka ng pag-asa. Di po ba? May mga nagsasabing gano'n, no? Tapos, nakakalungkot kung minsan may maririnig tayo nagsasabing, hindi na ako umaasa. Amen? Yes!
Huwag ka na nga umasa pag sa tao ka aasa. Pero sa Diyos, pag tayo ay umasa, buong-buo yung pag-asa natin dapat. Amen? Kasi may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa. Amen? May pag-asa po talaga. Ano mang bagay yan, may pag-asa kasi may Diyos tayo. Di po ba? May Diyos tayo. Ayan, sabi po doon, ano pa po, ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan. Di ba? Habang tayo umaasa, naroon pa rin yung kagalakan. Amen? Habang tayo umaasa, naandun yung kapayapaan. Di po ba? Hindi tayo naiinip. Sige Lord, bahala ka kung kailan mo kung kailan mo tutugunin yung aking prayer. Pero umaasa pa rin ako sa iyo. So, pag may pag-asa tayo, patuloy ang buhay. Patuloy, may kapayapaan, may kagalakan. Ayan. Yun, sumasagana kayo sa pag-asa. At patuloy na, sumasagana tayo sa pag-asa. Di po ba? Patuloy Kasi lalo na yung halimbawa, yung may mga nililigawan, yan, mga binata at dalaga. Halimbawa, di ba, nanligaw. Tapos nanliligaw. Continuous yung panliligaw. Di ba pag nakakakita kayo ng kaunting pag-asa, lalo lumalaki yung pag-asa nyo. Di ba? Uy, ngumiti na siya sa akin. Di ba? Nung una, di ba? Uy, ngumiti na siya sa akin. Ganon. Tapos, o kaya pag nag-chat, uy, nag-reply na siya sa akin. Di ba? Nabubuo yung pag-asa, lalong, kumbaga nag-uumapaw yung pag-asa. Maliit na pag-asa lang yung nakita. How much more kung sa Panginoon tayo aasa? Amen? So, ayun po yung binibigay ng Lord. Kaya wag po tayong mabalisa, pag may mga trials o troubles tayong pinagdadaanan, sapagkat ang Lord po, buong-buong ibinibigay sa atin yung pag-asa na nagmumula sa Kanya. Amen? Ang sabi din po sa Roma 5:5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? Hindi tayo nabibigo, sabi po ng Bible. Hindi po tayo nabibigo sa ating pag-asa. Patuloy lang po tayong umasa sa ating Panginoon. Amen? Dahil po sa pag-ibig ng Lord. Alam po natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Lord sa bawat isa sa atin. Hindi po hahayaan ng Panginoon na manatili tayong umaasa habang panahon. Amen? May katapusan po yung ating pag-iintay. Diba? May katugunan po yung ating pag-asang hinihintay sa Panginoon. Amen? Dahil po sa pag-ibig ng Lord na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Di ba po? Yung Espiritu Santo yung magkukonvict sa atin anak, wait lang, malapit na. Di po ba? Wait lang, malapit na. So, yun yung po pag-asa natin sa Panginoon. May Holy Spirit na nagko-convict po sa atin. Di po ba? Kung bakit may kapayapaan tayo na habang hinihintay natin yung inaasahan natin sa Panginoon, okay lang. Di po, tuloy ang buhay. Hindi natapos doon. Di po ba? Tuloy ang buhay. At nagugulat na lang tayo isang araw, di po ba? Ite-testify natin dito. Pares ni Reverend Tim kanina, di ba? May prayer. So, inasahan. Kasi may prayer Kung magpe-pray ka sa Lord at may hinihingi ka at hindi ka umaasa, wag ka na mag-pray. Di po ba? Kasi hindi ka pala umaasa Wag ka na mag-pray. Pero habang po tayo nagpe-pray sa Panginoon, patuloy tayong umaasa na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen? Lalo na't kalooban ng Panginoon yung ating mga hinihiling. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ayan. Ang sumunod po sa T ay yung rejection or persecution. Ayan, nilagyan ko na rin po ng persecution. Yung feeling rejected. Ano po? Yung bang, ikaw mismo nire-reject mo yung sarili mo Di po ba? Wala akong kakayahan. Yung bang, parang kung minsan nagse-self-pity pa, wala akong kakayahan. Rejected na ako dyan. Reject na ako dyan. Amen? Kung minsan, yung family natin, feeling rejected tayo sa ating pamilya. Amen? Ay,
galaw-galaw lang kasi baka mamaya tayo yung may kasalanan at tayo may pagkukulang. Kung bakit po tayo ay feeling natin rejected tayo. Ano po? So, ayan. Kaya nga po kailangan na, sabi nga po, di ba dun sa nakaraan na mga mensahe, magkaroon ng, especially Kristiyano, magkaroon tayo ng mabuild yung godly family. Para tayo mismo sa pamilya, yung acceptance, hindi yung rejection. Kailangan i-accept natin ang bawat isa, di po ba? Hindi magkaroon ng rejection. Di po ba? Kasi parang, sa panahon po ngayon kasi, marami ring mga kabataan at yun yung feeling nila. Feeling nila rejected sila. Kaya kung minsan talang ina-isolate nila mga sarili nila. Di ba? May sarili silang mundo. Di po ba? May sarili silang mundo. So, hindi po yun yung nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon magkaroon ng godly family. Amen. Ang sabi po doon sa Mateo 5:10-11, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Ewan ko lang kung na-experience, kung sino dito naka-experience. Nung tayo po'y naging Kristiyano, especially pag tayo lang ang Kristiyano sa pamilya, naka-experience po ba kayo ng rejection? Hindi po ba? Ayan, buhay tayo na patotoo si Reverend Conrad. Di po ba? Isa lang siya, nauna siya sa pamilya, bunso pa. Sino makikinig sa kanya? Di po ba? Ako, pagkamat ang asawa ko naman po ay naunang Kristiyano, pero na-persecute din po ako niya. Kasi, siyempre, di po ba, pag baby Christian, tapos sumasama sa gawain, iba naman yung joy eh. Siyempre, masaya tayo pag umuwi. Ano po? Masaya tayo kasi, hindi ko pa alam noon, pero masaya ako. Basta pag naglilingkod, kasama, kahit wala naman akong partisipasyon eh. Kasama lang ako doon, nakikinig din ako. Kumbaga, pero alam niyo po, nasabihan ako ng, sige, magpakaigi ka dyan. Oh, kasi iniintay po ako, may banting ang family. Na-chat ako, sige, magpakaigi ka dyan. Alam niyo, talagang, kumbaga parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sabi ko, grabe, ganun ba talaga? Sabi ko, pero purihin pa Panginoon, una lang yun, pero after nun, di ba, siya pa nga po yung service ko. Di ba? So, purihin pa Panginoon, ganun talaga. Hindi lahat na naging Kristiyano, dito po sa atin, yung una naging Kristiyano sa pamilya, walang persecution na naranasan. Amen? Especially po, ako nga po ay nabe-bless, dahil dito po sa iglesia natin, sa church natin, halos kabataan po yung mga nauna. Dinala lang po yung kanilang mga pamilya. Imagine, kasi kung talagang, kaya nga, di pa po, kailangan talaga magkaroon tayo ng good testimony sa ating mga sarili-sarili kung tayo po ay naging unang Kristiyano. Ano po, para yung makita nila, dati hindi naghuhugas ang pinggan, ngayon naghuhugas na. Di ba? Ay, dati hindi naglilinis ng bahay, ngayon naglilinis na. Di ba? Mga simple na yan, pero pag nakita yon ng pamilya natin, sila mismo, maniniwala na, ay, may pagbabago. May pagbabago. Amen. Sabi po dito, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalipura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan. Ayun. Kung minsan, di ba, nakakarinig din naman ang mga salita na hindi maganda. Di po ba? Kasi, unang-una, yung pamilya natin, kasi kilala tayo ng pamilya natin eh. Nung hindi pa tayo Kristiyano, kilala tayo ng pamilya natin, kung sino tayo. Kaya sabi, pupunta ka dyan sa church, dito nga, di ba? Halimbawa, meron pong maglilinis po kami ng church. Pupunta ka ng church, maglilinis, dito nga, hindi ka makapaglinis ng bahay. Di ba? Pwede po tayo ma-persecute doon eh. Di po ba? Kaya talagang, dadaanan po, at I'm sure yung iba po nadaanan na. Amen? Pero sabi po, mapalad kayo dahil sa inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Bakit po tayo mapalad? Sabi po dito, mapalad. Dahil mapalad po tayo po yung unang tinawag ng Diyos.
Amen. Tayo po yung unang nagkaroon ng kaligtasan. At tayo rin po yung ginamit sa ating pamilya upang yung pamilya po natin madala rin sa church, makarinig ng salita, tanggapin ng ating Panginoon bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? Pamilya. Amen? Nakakatuwa nga po dito, halos pamilya na po, di po ba? Soon, yung aking manugang, soon. Amen, in Jesus' name. Purihin po ang Panginoon. Ayan, sabi po sa 2 Corinthians 12:10, sa Tagalog pa rin po, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Amen. Kasi si Apostol Pablo po, grabe din po yung paglilingkod niya sa Panginoon. Ito po yung pagdating sa paglilingkod. Amen. Talagang kung mababasa po natin ang buhay po ni Apostol Pablo, marami rin po siyang persecution na dinaanan. Kasi sino po ba si Apostol Pablo bago po siya naging Kristiyano at nakakilala sa ating Panginoon? Di pa po siya yung number 1 na taga-usig ng mga Kristiyano. Ano po? Kaya naranasan niya rin po yung kutsain, pahirapan, usigin. Pero ang sabi niya po, kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Panghihinaan ka po talaga, physically panghihinaan ka. Pero ang Lord ang patuloy na magpapalakas sa atin. Kung bakit patuloy tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, dahil naandyan ang Lord na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kalakasan na mapagdaanan ang mga difficult times na dumadaan sa bawat buhay natin. Amen. Yung rejection and persecution, bibigyan tayo ng Panginoon ng ability. Amen. Para mapagdaanan natin yon. Kasi ang Lord nga po, di ba, hindi niya tayo hahayaan na malugmok. So, bibigyan po tayo niya ng ability. Ang sabi po sa Mateo 10:16. Ngayon, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Purihin po ang Panginoon. Yung ability. Amen? Kasi tayo ay ituturing na tupa ng Panginoon. Pero ang sabi, sinusugo tayo sa gitna ng mga asong gubat. Alam niyo, di po ba yung karakter ng asong gubat? Basta na lang yan maninila. Amen? At maging matalino katulad ng mga ahas. Ang ahas po wise Magpaka-wise po tayo. At maging matapat gaya ng kalapati. Patuloy po tayo maging faithful. Amen? Pero, binigyan na po tayo ng warning Ibig sabihin, maging sa paglilingkod po natin, hindi po tayo, hindi po madali. Especially sa community. Hindi po natin kilala ang mga tao doon. Amen? Hindi po natin kilala ang mga tao na pinupuntahan natin. Unlike yung po mga tao talaga na nag-church na, kilala na po natin sila. Pero sa gitna ng mga asong gubat, kaya prepared po tayo. Pero bibigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon upang malampasan po natin ang mga difficult times na pwede po nating pagdaanan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ang sabi sa unang Pedro 5:10, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal sa lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Purihin po, Panginoon. Ang pagtitiis po, ang sabi dito, maikling panahon. Huwag po tayo susuko kaagad. Maikling panahon lang po yun. Gano'n ba katagal ang maikling panahon? Buwan? Taon? Depende po yun. Pero ang sabi ng Lord, maikling panahon. Amen? Ang sabi po dyan, at siyang magbibigay sa inyo, kaganapan. Di ba yung katatagan at isang saligang matibay na di matitinag? Hindi matitinag yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man yung ating pagdaanan, andyan ang Lord. Handa tayong alalayan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Next, sabi po sa letter U. Ayan po. Sabi po sa letter U, unbelief and ignorance.
unbelief and ignorance. Nilagyan ko na rin po yung ignorance. Sabi po sa awit 14:1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katuwiran, kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan, wala nang matuwid, wala isa man. Amen. Ito yung mga, sabihin nating mangmang, ignorante. Ano? Especially, yung mga, dumaan din naman tayo sa ganito. Di po ba, noong tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala tayong paniniwala, tayo ay mangmang pagdating po sa Panginoon. Amen? Di natin kilala ang Lord. Amen? Sabi dito, ang hindi naniniwala sa Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay isang kahangalan. Di po ba? Kasi noon, sabi ko nga, 30 years na po ako. Kasi 30 years ako nakakilala sa Panginoon eh. Nag-asawa kami ni June. Doon ko lang po nalaman na ang Diyos pala ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos pala ay Espiritu. Hindi yung Diyos na ang dami-daming Diyos na pwede mong na nilalapitan ayon sa iyong pangangailangan. Amen? So, iisa lang pala po yung Diyos na ating lalapitan. Siya na pong lahat. Ano man yung ating pangangailangan, ano man po yung ating mga panalangin, iisa lang po. Ayun. Kaya kung minsan, di pa po sabi dito, kaya naman ngayon ang kanilang buhay kakilakilabot at kasuklam-suklam. Totoo naman po sa panahon na ito, mayroon pa rin po hindi naniniwala sa Diyos. Amen? Lalo na po pag ang buhay ay hindi kaaya-aya o hindi maayos. So sabi, wala naman Diyos, bakit kami pinabayaan kung may Diyos? Di po ba may mga ganyan? Yan po ay mga katwiran ng, sabihin natin talagang, kamang-mangang katwiran. Amen? Kaya, hindi rin po natin sila masisisi. Amen? Hindi rin po natin sila masisisi. Kaya, kung sakasakali po tayo may marinig na ganyan, magkaroon po tayo ng kahabagan sa mga taong ganun ang paniniwala. Kasi, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi tayo, alam na natin yung katotohanan, alam na natin na may Diyos, iisang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Di po ba? At kung mariringgan natin sila ng ganon, share po natin ang word. I-share po natin ang ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng kahabagan sa bawat kaluluwa na sabihin natin na mangmang pa pag ang Diyos ang pinag-uusapan. Amen? Sabi po sa Kawikaan 9:14, ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala sa kapahamakan. Amen? Kasi pag talaga naman pong mangmang tayo, talagang mapapahamak po tayo kasi wala nga tayong alam. Pero kung pag alam po natin na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos po ang kikilos. May mga bagay, hindi naman natin alam lahat ng bagay Pero ang Diyos ang magpapaunawa sa atin. Kung minsan nga kahit na English, yung mga preaching na English, hindi naman natin, ako personally, hindi ko naman talaga lahat naiintindihan. Kaya nga po ako pag nag-aaral, lagi po ako may dictionary. Kasi tinitingnan ko po ang meaning. Kasi mahirap po yung, akala mo, intinding-intindi mo na, iba pa pala ang meaning. May English-Tagalog din po akong dictionary. Para siguradong hindi ako mamamali, kasi ang hirap po Pag nag-share ako dito sa inyo ng mali, lahat ng matatanggap nyo, mali. Hallelujah. Di po ba? Ako po mismo, hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Amen? Kasi nga po, napakahirap po maging mangmang. At ayaw naman po talaga ng Panginoon yun. Ang lahat po ibinigyan ng kakayahan. Amen? Gamitin po natin yung kakayahan na yun. Ang Diyos po ay hindi madamot. Ang Diyos po ay hindi unfair. Di po ba? Tayo lang po ay magsumikap. Tayo po ay magsumikap, unang-una para sa ating sarili. Amen. So, in time of unbelief and ignorance, God gave us wisdom. Bibigyan naman po tayo ng Lord ng wisdom Di po ba? Ayan. Yung knowledge and understanding. Sabi po sa Kawikaan 4:20-22. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi.
Verse 21, huwag itong papabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. Yun po yung sinasabi doon sa getting well. Ano po? Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. Physical and spiritual, pati yung ating kaluluwa. Amen? Ayan, ang sabi po dyan. Huwag pababayaang mawala, sa puso mo ay iukit. So yung mga mensahe po na ating naririnig every Sunday, huwag po natin itong hayaan na manakaw ng kaaway. Na every time po na naandito tayo nakaupo, naglaan ng oras, nagbigay ng buhay para makinig ng salita ng ating Panginoon, huwag po nating sayangin yung pagkakataon na ito po ay maagaw sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ang sabi sa unang hari, ang 3:9, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Even King Solomon, humingi po ng karunungan sa ating Panginoon. Amen. Matalinong hari pero humingi pa rin po ng karunungan sa ating Panginoon. Dahil iba po talaga yung guided at guarded tayo ng salita ng ating Panginoon. Igagay tayo at gagard din po tayo ng salita. Amen? So ayun po, pag tayo po ay dumadanas sa unbelief, ignorance, alam ko wala na po dito sa atin yon. Nasa wisdom na po tayo. Patuloy po ang Lord nagsusupply ng wisdom sa bawat isa sa atin. Amen. Upang patuloy po nating maunawaan ang kanyang mga salita. Di ba? At pag naunawaan po natin ang kanyang mga salita, ano pong kasunod? Naisa pa pamuhay po natin. Amen. Kasi hindi lang natin narinig. Narinig dito, lampas sa kabila. Pero, naisa sa pamuhay po natin. Guided and guarded tayo ng ating Panginoon. Amen. Especially nga po, pag mga difficult times na ating madadaanan. Next, yung letter S naman po. Ayan, sa letter S, sorrow and suffering. Ayan, ito po, hindi rin naman ito nakakaligtas sa bawat isa sa atin eh. Amen? Unahin po natin yung grief, yung pong pagdadalamhati. Ayan. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 4:13, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Amen. So, alam ko po, yung iba po na pagdaanan na po, yung, sabi nyo, yung may namatay sa pamilya. Pero ito po yung sabi sa katotohanan eh. Para hindi po tayo magdalamhati. Alam na po natin, especially pag Kristiyano eh. Di po ba? Pag may namatay po sa pamilya, oo. Sige, okay lang naman magdalamhati. Pero wag habang panahon. Amen? Alam na po natin yung katotohanan. Di ba na ang sabi nga po mas masaya, mas may kapayapaan na yung kanyang buhay pag po siya ay kapiling na ng ating Panginoon. Be sure, kapiling po siya ng ating Panginoon. Amen? At tayo po, dahil alam po natin yung pinuntahan ng ating mga mahal sa buhay, tayo man po dito na naiwan sa lupa, meron din po tayong kapayapaan. Bagamat sabi ko nga po, yung pagdadalamhati, ay natural lang po yun. Pero sabi ko nga po, wag habang panahon. Amen? Kasi naandyan po ang Panginoon. Ayan, sabi din po sa, yun po yung pag-grip, yung pong sa mga nagdadalamhati, sa mga namatayan. At ito naman po yung kasunod. Doon po sa mga broken-hearted. Ito, pag sinabing broken-hearted, binata't dalaga, hindi. Pwede rin naman yung may mga, sabihin natin, yung mga may mga asawa, o kaya sa pamilya. Broken-hearted. Amen. Meron po ba dito? Wala. Wala po sa anak ng Diyos ang broken-hearted. Amen. Ayan, sabi po sa awit 147:3, yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat
agad-agad tatapalan. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi sa Jeremiah 31:13, kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati ang mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Purihin po ang Panginoon. Eh, sabi ko kanina, kung may nawala sa pamilya natin, naandun talaga yung kalungkutan. Pero di po ba habang tayo'y nalulungkot, unti-unting pinapalitan ng Panginoon yung kagalakan, yung acceptance, na ay, mas masaya na siya doon sa piling ng ating Panginoon. Amen po. At in terms of sorrows and suffering, God gave us peace. Yan. Yan, binibigyan po tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Ang sabi po sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Amen. Yung kapayapaan, ito po, na-experience ko po talaga. Sobra akong payapa. Gusto kong umiyak, gusto kong magulgol. Bakit? Pero yung peace ang binibigay sa akin ng Panginoon. Yung kapayapaan na, lalo na nung niremind sa akin yung sa Mangangaral 3, na may panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. So talagang, nung niremind po sa akin ng Panginoon yun, ito na yung oras niya. So, bagamat nandun yung kalungkutan, pero yung kapayapaan at pagtanggap na andoon. Amen? Sabi po to, trusting and believing God's word and His promises, we will experience peace. Ayan, we will experience peace. Kasi pinanghahawakan natin salita ng Lord eh. Pinanghahawakan din natin yung ang kanyang promises. Di ba? Sabi, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. At sabi sa Juan 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya dapat lagi tayo nasa sa presence ng Lord. Di po ba? Yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, sa presence ng Lord, lagi po nating hanapin ang presensya ng Panginoon. Amen. Upang yung kapighatian dito sa sanlibutan, ayan. At sabi, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. At sabi ng Lord, nire-remind tayo ng Lord, na pagtagumpayan ko na. Amen. Pagamat siya'y Diyos, pero bakit sinabi sa atin ng Panginoon? Dahil, ito yung gagawin ng Lord sa atin. Pagtatagumpayin niya tayo. Amen? Pagtatagumpayin niya tayo. Purihin po ang Panginoon. Ang nais lang po ng Panginoon, lagi tayong manatili sa kanyang presensya. Ang pakikipag-isa natin sa Kanya. At paano po ba tayo nakikipag-isa sa Kanya? Palagian po tayo magbasa ng Bible. Di po ba? Palagi po tayo magbasa. Naandun po lahat ang sagot. Naandun po lahat ang nais ng Panginoon na matutunan natin upang yung anuman yung pagdadaanan natin ay patuloy tayong magtagumpay. So, purihin po ang Panginoon. Eto na po, yung panghuli. Sabi po doon sa T, bumalik po ako, truth. Truth give us freedom. Ayan, yung katotohanan. Sabi po sa Kawikaan 23:23, hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Lagi natin pong hinahanap ang katotohanan at ang katotohanan lamang po ay matatagpuan natin sa Biblia. Amen? Sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Efeso 6:14, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Amen. Ayan, sabi nga, maging mapanuri tayo sa ating mga naririnig at napapanood.
na mga mangangaral na taliwas sa Bible ang mga itinuturo upang hindi tayo madaya. Lagi din po tayong examine natin. Kasi ngayon marami na pong mangangaral sa mga TikTok. Di ba? Pag inano mo, ay marami na po. Even nga po yung mga talagang matagal na natin na matagal na mangangaral na marami na po tayo natutunan. Pero at the end, ano pong nangyari? Di po lagi po nating suriin, examine. Di po ba? Kung totoo, may katotohanan yung ating pong naririnig. Ang sabi po dito, truth give us freedom. Alam na alam po natin. Sa John 8:32, di po ba? Ano po sabi? You will know the truth and the truth shall set us free. Lagi pong ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen. Ano-ano na po ba yung katotohanan na tayo pinalaya na? Ang tanong, malaya na po ba tayong lahat ngayon? Amen. Sabihin natin sa katabi natin, malaya na tayo. Amen. Dahil alam na natin yung katotohanan. Yung katotohanan na salita ng Diyos na ating nababasa at ating mga naririnig sa mga ngaral ng Diyos. Amen? Sabi dito, sa John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Dumating na po ba ang Espiritu ng katotohanan sa buhay natin? Tanong. Ang sabi po, tutulungan niya kayo upang maunawaan. Amen. At dumating na po. Kasi kung hindi po natin mauunawaan ano man yung mga ipinapangaral dito. Amen? Nasa atin na po yung Espiritu ng katotohanan. Kaya patuloy po nating nauunawaan ang mga mensahe ng Panginoon na isineshare po sa ating kalagitnaan. Amen. Ang sabi din po dito sa Juan 18:37b, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Amen. Kaya nga po sabi na kanina, dinideclare po natin na nasa atin na po yung Espiritu ng katotohanan. Kasi hindi po natin maririnig. Ibig sabihin, marinig man natin, hindi rin natin mauunawaan ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen? So, yun po yung 5 na meaning po, yung pong letter, ayan, na in times of difficult times, ayan, we need to trust God in difficult times. Yung pong trials and troubles, bibigyan po tayo ng Lord ng hope. Yung rejection and persecution, bibigyan po tayo ng Lord ng ability. Yung unbelief and ignorance, bibigyan po tayo ng Lord ng wisdom. At yung sorrow and suffering, bibigyan po tayo ng peace. At yung pong truth, bibigyan po tayo ng freedom. Amen? Bibigyan po tayo ng Lord ng kalayaan. Napakasarap maging malaya, di ba? Amen? Kasi di ba kung nakakulong sa mga pamahiin, nakakulong sa mga superstitious belief, ang dami. Kasi, nung panahon nga po noon, kung sino yung mga dumating na mga dayo sa ating bansa, na-adapt po natin yung mga bagay na yan. Pagdating ng Chinese, di ba? Ano po, mga punsoy. Ano? Peng shui, punsoy. Yun. Di po ba? Ang dami. Ay, hindi naman tayo in check. Ay, bakit kailangan tayo gumaya? Di po ba? Hindi naman tayo in check Marami, di ba? Especially pag magpapatayo ng bahay na malalaki, kailangan papunsoy pa. Di po ba? So, napakahirap po. Talagang dapat alam natin yung totoo, yung katotohanan para po tayo ay mapalaya. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ito na po yung last po natin na verse, yung pong ating conclusion. Sa 1 Corinthians 16:13, sabi po doon, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig magpakatapang kayo at magpakatibay.
Amen. Purihin po ang Panginoon. So, ayun po, sabi ko nga po kanina, yung pong naunang mensahe ng Panginoon, yung apat na unang mensahe ng Panginoon, yung po ay preparation sa atin. At ito pong huling mensahe ng Panginoon, ito po ay para tayo maging handa na kung ano man yung ating pagdadaanan, tayo po ay patuloy na nakatayo at patuloy na nakahawak sa ating pananampalataya. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hinihiling ko po kay Reverend na isang worship song bago po tayo mag-pray. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Worship po uli natin ang Panginoon bago po tayo mag-pray. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of hope, my source of hope is Christ alone. Let's say, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. One last time. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Let us pray. Thank you, God the Father. Thank you, Lord Jesus, and thank you, Holy Spirit, for being with us. Through your powerful message that we receive this month of September, believing in your promises, and by your presence, we can build a godly family so that we may enjoy good health as well as our soul. And if difficult times comes, we can stand firm in our faith because we know we are guided and guarded by your words and promises. Bless us, Lord. Hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoon, sa buong buwan ng September, O Diyos. Salamat po sa iyong mensahe, O God. Lord, narito kami, O Diyos. Patuloy na pinapatatag mo, O God. Pinalalakas mo, O Diyos, ang aming mga Espiritu, Panginoon, at inihahanda mo kami, O Diyos, dumaan man, Panginoon, ang mga difficult times sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos,
Alam namin, Panginoon, na andyan ka. Ikaw yung alalay namin, Panginoon. Hallelujah. At hindi mo kami hahayaan na patuloy na madapa, O Diyos, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isang narito, Panginoon. Naglaan ng kanilang buhay, ng kanilang panahon upang makinig ng katotohanan, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, at sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.